Okay, may bunta kadungan ako ninyo. No, gra. Uli. Boylo, Buntag ako kay para kuan ba. Bitaw. boylo he. So, alusot gid. Bitaw may gabi ka tanan. Salamat sa Ginoo kay opportunity pud na maka-share sa pulong sa Ginoo. Actually, pankuan man ni siya kanang kalit ang chatan ko ni Pastor Kumbat ni kuan ni Pastor Bernabe nga ako magwali. Balakan ako unsay topic. Ana siya nga, so, unsa na lang, ana. Sige. Kung wali na ako, iwali po na ako karon. Iwali na ako sa diri sa kaning kuan, iwali po na ako karon. Mura magina ko man dali. So, salamat una sa tanan before ko magakuan sa kuan adto sa pag tun sa pulong sa Ginoo. Una magpasalamat po una ako sa mga pag-ampo nga gitubag gyud sa Ginoo. Salamat sa inyong mga pag-ampo day no. Ang Ginoo gyud naga tubag sa mga pag-ampo sa puding siyahang will. Nandiin na natay lote, first God kaayo for how many years na tong ginampuan na natay lote ri work of 3,000 300,000 300,000 kuan pesos. Actually 350,000 na siya nahangyo na og kaning 300,000. Salamat kasi mo pag-ampo. Ang nakapalit gan na ang Tagum Church. So usap po na naga-support sa tuwa, and then thank God kay sila ang gigamit sa Ginoo nga makapalit nga ng alote. And then luyo sa mga kaning kuan sa karon nga bulan, ug niaging bulan po dastang bisihan ako. Pasalamat gyapon sa Ginoo kay di ako gitagaan kusog kay naay namatyan pila ko ka days nagwali balik sila didto ulan mainit naman balik sa kapuya sa lawas human sa lubong kasal na po si membro kastang bisihan gina karon si manaha kastang kapoy gigistanan basta sa ministry nga na mga kanang patay o kasal grabe ka kwad akong loaded akong adlaw but salamat sa Ginoo kay gitagaan ko niya kusog o kaalam o especially sa good health gitagaan ko niya og kaning wag ko nagsakit-sakit nga na atong pasalamat sa Ginoo. Og karon dito sa atong pag tuon sa pulong sa Ginoo hopefully nga naa pa mo diha. So naa pa mo diha say amen. Amen. Sige, padayon. Amen. Di ko mag-pray Amen. basta ko mag-init basig mag-yaw ko ako isa diri ba sayang. Amen. Amen. Okay, karon mag okay, mag-update ka sa atong Bible in the book of Philippians. No, I think siguro ay balo na magid kong kapila na ninyo nagiwali, no? Kapila na to nagiwali ang the book of Philippians chapter 4 verse 19. No? So mas itong gipasa ganina Pastor Bernabe atong kuan, no? Atong topic karon is in the time of needs, no? In the time of needs ang topic. So ang text niya, akong gisulti kanina sa Philippians chapter 4 verse 19. So akong basahon ni, unang pulong si Ginoo, but my God shall supply all you need according to his riches in glory by Christ Jesus. Magampo ta, natagkaalam si Ginoo. Lord, I pray God for this time as we going to study your word, pray God for the wisdom from above, pulong, amo masabtan and simtan Lord God kami nagaduol kanimo hugasi kami sa hamiling dugo ni Jesus Christ aron kami angay muduo kanimo in Jesus name amen and amen. So karon man akong napilian no akong napilian sa ani nga panahon na kay sa karon nga tuiga muna akong nabutang sa kunuhan nako need. So nabutang pa sa kunuhan nako in times of need. So nagaampo ko sa Ginoo, nagaampo ko sa Ginoo sa mga need namo, especially sa lute ang Ginoo mo provide, ang 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 gikinahanglan namo diri sa church, no? Daghan kang gastuhonon, anak ko ginahanglan gid needs aron mo provide ang mga among gi-lift up nga mga activities diri. Children's ministry, outreach, daghan gid kaayo. So nahimo ko ni nga kuan topic mo na siya ang nakatabang pud sa kuha. Magiwali na ko ni sa kanang church and hopefully nga ila tong ginakuan ang tong pulong sa Dios
everyone experience times of need in life, whether emotional, financial, physical, or spiritual. During these moments, it's crucial to remember that God is always present, ready to help. No? The Bible assures us that God cares for us in our needs. Mugin na siya. Dingon ng Bible nga ang Ginoo gyud nag-curse sa ato especially sa ato ang mga needs. Bilang mga Kristohanon, bilang mga pastors, labi na sa mga pioneering pastors, so we need kaning mga butang atong kinahanglan sa mga misyon. So karon natin makita nato diri sa kaning kuan in background diri sa Philippians chapter 4 verse 19, yung background diri is Paul wrote this letter while in prison. Yet confidently declares God's provision. Na confident gud siya nga doon na asa sa prisuhan, doon nga daghan mga struggles, daghan mga persecution sa iyang siyang nasa sa natian. And ang iyang hope gyapon, ang iyang nasa hunahuna niya, God will supply. No? Pero sa kanang kuan, the church in Philippi, natong makita nato gisulat ni Apostle Paul sa taga Philippians, the church in Philippi had supported Paul. No? Wala anong paglaon si Paul nga ang nain mo support siya hamo ang Philippians. Gisulatan ni ang kaning kuan, gisulatan ni ang Philippians ani nga verse. Panadali sa kaning kuan, but my God shall supply all your needs according to his riches. No? So, and in turn, he assured them that God will supply their needs. So, atong makita rin nato doon, dili na to kalintan, no? Dili na to kalintan giingon ni Jesus dito sa Matthew chapter 6 verse 31 o 32. So, atong tanaw na to. Dira, so kung about gyapon sa needs sa Matthew chapter 6 verse 31. Ningon siya dire, busa ayaw kamo kabalaka kung unsang inyong kaunon o imnon ug kung unsang inyong isulob. Mao kana ang kabalak-an sa mga tawo nga wala makaila sa Dios, apan nasayod ang inyong amahan nga ang langit nun nga gikinahanglan ninyo kining tanan. So ato makita nato dira nga ang Ginoo nakahibalo na sa tuwa sa tuwa needs na ipanadali, therefore take note the saying, what shall we eat or what shall we drink? So atong makita nato dira nga dapat di ta mabalaka sa ato ang needs nato. That's why ni unang puno sa Ginoo sa nabukong Matthew chapter 6 do ang mga langgam nga lupad-lupad gina-provide sa Ginoo how much makakita, right? Bilang missionary. So ang missionary gabi ang gikinahanglan sa labi na sa needs, right? Usahay hopdan ta, no? Usahay ato ang gamay-gamay na lang ipalit nato og kaning bugas, gamay na lang for naay membro nga muhatag nay mangayo atong tagaan. Nag-experience ko how many times diri, no? Kami na si Mrs. gamay na lang among konsumo, gamay na lang kayo, but na isa ka membro nga nagkinahanglan pod sa among ihatag na lang gid diha. Na amo na lang ihatag kay kami nagatuo mi ang Ginoo provide, and then God prove ang Ginoo gyud nag-provide. So how many times namo nang experience nga na I don't know sa inyo hopefully nga na po no nga na ningon diri sa Matthew chapter 6 verse 31 verse 33, Jesus teach us that when we prioritize God's kingdom, he will take care of our needs. Okay? Muna siya. No, Jesus teach us, nagtudlo ang Ginoo kanato, no kung atong i-prioritize ang kingdom sa Ginoo, he takes care of our needs. That is promise sa Ginoo kanato. So na dito magdugay, introduction pa man to. So natitulog lamang ka punto atong hisgutan karon sa gabion, karong gabi una dire, God is aware of our needs.
So sumara sa atong panganina sa Matthew chapter 6 verse 8. Ningon diri. 6 verse 8. Ningon sa kanang kuan diri oh. Ayaw ninyo sunduga ang ilang gibuhat kay nasayod ang atong amahan sa atong mga gikinhanglan sa wala pa kita mangayo. So God knows everything we face, and He is never an hour of our situation. Kabalugid siya sa ato ang needs. No? Pastor, no? Mga payuning pastor, usahay mabalaka ta, usahay mawiri kita abot sa needs nato. But di forget, malimtan nato usahay na ang Ginoo nakahibalo na sa tua, sa ato ang needs. Right? So muna pa na naka-struggle sa tua, nga diin usahay maabot na ang activity, usahay maabot na ang mga sitwasyon na, di forget nakalimtan na nato na ang Ginoo nakahibalo na sa ato needs. Usahay pod ngano mga problemahan ta, nalimtan nato nga word. Nalimtan nato nga pulong ingon sa pulong sa Dios nga sa wala pa ta nga nangayo ang Ginoo nakahibalo na. Right? No, God knows everything. Meaning tanan, kabalo siya tanan sa imuha. We face and He is never unaware of our situations. Kabalo siya sa tua. So sa diri sa Nebepersa, pila na ko katuig siya nag-ampuay sa Ginoo, pila na ko nag-ampuay sa Ginoo, ang Ginoo mo provide. But wa ko na surrender sa Ginoo. Kay kabalo ko ang Ginoo mo provide ana nga needs. Kay para sa iyang kingdom. Nag-ampo ka sa luti. Dili ni para sa kuha, para ni sa bulaton sige, and then God answers our prayer. So kabalo siya. And then sa atong needs po, sa atong ikinhanglan natong matag adlaw, mga pastors, no? Kabalo siya. God knows everything we face and He is never unaware of our situations. So muna siya, God is aware of our needs. Usahay, nalimtan nato nga word, do nga pastor na ta, but ibabaw na usahay ng ato akabalaka. Right? Hopefully nga ngani pud mo usahay, ngana pud ko usahay. So dili lang kay God is aware of our need. Number 2 dira, trusting in God during times of need. Asa na ko usab? Trusting in God during times of need. In the book of Psalms 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Usa gipaklaro diha, God promises to meet our needs, leading us beside still waters and restoring our souls. So mo't pasabutan na the Lord is my shepherd, meaning ang shepherd, ang Ginoo, dili siya ingon nga iyang ipasagdan niyang sheep, kundi iyang gyud nag-ubanan, iyang gyud nag-itid, iyang gyud nang ipakaon ang sheep. Dili siya gusto nga ipagutay ng sheep. Kita mga Kristohanon, kita mga pastor, ang Ginoo, I believe sa ang Ginoo sa inyong kinabuhi, sa inyong ministry, sa atong ministry, wala gyud nagpabaya sa tua. Nakakaon pa kita sa tulo sa adlaw sa uban na gani upat ka unom. Mo gani nambok mi. First God, ngano man wala mi niya pagupna. Ang hopefully kita pod ng mga Kristohanon, mga pastors niya trusting in God during times of need. So ang Ginoo nagapromise kanato, grabe nga word nga diha sa kaning kuan Psalms 23 verse 1, kung atong tan-awon gyud diha, kung atong supion gyud diha, tan-awon gyud nato, the Lord is my, diha pa lang daan, shepherd. So ang shepherd na makita nato ang iyang karakter, ang iyang kanang kuan, no nga ang shepherd iyang gi-curse gyud ang iyang sheep, iyang gipalangga, iyang gialimahan og maayo iyang sheep. So that's why kita ang mga bilang mga missionaries, okay, bilang mga missionaries, mga pastors o mga believers in Christ, brothers and sisters, gipalangga kay ka sa Ginoo. So naa kay gikinahanglan ang Ginoo mo provide gyud ana according to His will. Okay?
God promises to meet our needs, leading us beside still waters and restoring our souls. We can trust Him fully to provide what uh, what we need at the right time. So, na ako i-share sa inyo ha, atong bag-o lang kasal, no? Diri sa simbahan, membro bag-o ta nga membro. So ako sa gi-encourage sa pagkaning kuan nga magminyo sila kay nami kaming namong baptism karon March, God willing. Na live-in pa man sila. Ako gi-encourage sila nga magminyo mo. Magpakasal mo kay para nindot inyong pagpuyo. And ang Ginoo mo bless kaninyo. Kung gusto mo magpabaptismo, magpakasal sa mo una. Ana sila nga waslay ihanda, wala sila kanang kuan, wala sila kanang kwarta. Ana ampo ta. Ampo ta. December. Nga nako ampo ta nga ang Ginoo ma-provide silang sa inyong needs. And then nagampo mi, nagampo. Tapos January ang asa dapat mag-comply na mo sa inyong papel ninyo. So sa ilang ano na nilang daw duha pa man sila kuha pa rin needs lagi. Kuha pa sila ilahang kanang pa-provide sa mga needs nila. O kwarta, yan na kay pilar ko trabaho sa lalaki, construction ang babae na sa balay. So muna siya anong nga permente ko encourage la ang Ginoo mo provide sa ato needs. God will provide. God will provide. Tuo lang gyud. God will provide. So ana sila, tuman sila ana nag-rest ni og kaning pila lang ang church naghata og 2,000 makuan sa church kay para bayad sa kaning nagkasal. Tapos tabang po na ako sila ha. Then ang Ginoo ni provide gyud sa mga needs na kompleto gyud tanan, ako decoration, backdrop, no? Tapos na tanan kompleto na. Tapos anang time anang kasal na balakan na sad sila kay daghan kay mga tao kunya gamay rang handa nila. Oh, ana sila. Nagtestimony sila ganina during sa among Sunday school, ana sila Pastor, salamat kaayo sa mga sa pulong sa Dios imong gihatag kanamo. Kay abi nga atong time ato gahapon natingala siya daghang ken tawo ni gamay na handa. But amazing kaayo. Ingano man tungod bisag to daghan kay ang mga handa, daghan kay ang mga tao nang adto sila ha. Ting siguro mga 200 plus. Gamay ra kayo. Pila ka kalor to. Pulo ka kal. Unya 200 ka mga tao. Ngadto sila nabalakan na sila iyang giapog-upat man kanang kon ana sila mao makulangan. But amazing kaayo. Wala nahurot ang ilang sudan, ang ilahang kanon, ang ilang bugas, tunga sakong bugas, wala nahurot na panusan pa lang gani. Naana sila nga pasalamat gid mi si Ginoo pastor. Kay abi namo og mahurot na. Pero nasubraan pa di ay. So, grabe ilahang pa yan. Naghinalaki sila sa testimony nila diri sa Sunday School ganina. Grabe itong lalaki. Wala siya nag-expect niya ito niabot nga na kabunggang ilahang kasal. So, ato makita na ito daw, we can trust Him fully to provide what we need at the right time. Amen ba? So, yan na, bitaw nga nakumbito sila nga, mura di sila katuo. Di sila katuo. Nga na, nadiin ang ilang expectation, gamay ra gyud, simple ra gyud. Pero pag anang actual na nga time, sa kasal nila natingala sila, bago lang itong Kristohanon, pero grabe ang amazing gibuhat sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Ingana po sa tuas sa atong kinabuhi. Mga fellow pastors, no? Mga co-workers diya sa Ginoo, mga believers. We can trust Him fully to provide what we need at the right time. No? So atong kuno nato, trusting in God's during times of need. Because our God is like our shepherd. Diin siya wala gid siya nagapasagad, wala gid siya wa gid nagipasagdan. Naa sa mga mission, gabi ka ng kuan, ang mission na gyud kung walay kwarta di ta kalihok, right? Usahay mawad at paglaom kay wa natay inyong income, wa natay kanang wa mo support, usahay kung mawala na ang support sa GSM, usahay mabalaka ta mo pud ako sa kuha pud. Do nga na mag-support sa katigas puro makulangan gyud atong ko nato. Unsaon na lang. Usahay mawiri ta bat nang unang pulong sa Ginoo,
they are trusting in God during times of need. Trust sa Ginoo. Kung naa sila may giampuan diha sa inyong area, kanang area yung paliton unsa ba kadya na magi ginaplanuhan, trust di sa Ginoo, ampo sa Ginoo. No? We can trust him fully diha sa Ginoo. Okay? And tapos katulo diha, di ka magdugay. Our response to God's provision. Ningon ang pulo sa Ginoo diha sa the book of Matthew chapter 7 rather. Ningon dire verse 7, Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Ningon dire. Pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo. Duol kamo kaniya ug tabangan gayud niya kamo. Pagampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat, ang moduol kaniya tabangan niya ug ang magampo tubagon niya. So mo no, our response to God's provision is God encourages us to ask, no, encourage ang Ginoo kanato nga mangayo di kaniya, seek and knock, meaning that is time of need. Okay? We must actively seek him. We must actively seek his help and trust his timing. No? Pangayda sa Ginoo. No? Pangita ang Ginoo, pangatuktok sa Ginoo. That is encourages ang Ginoo, nag-encourage kanato mga pilo pastors, pilo workers, mga believers, ang Ginoo nag-encourage kanato mangayo ta di kaniya. No? Seek and knock. So mo na mga Kristohanon ng our response to God's provision. Gadiin mangayo ta sa Ginoo. Ningon ang puno sa Ginoo, wala ka nag-angkor na wala ka na ngayon na Book of James. So unsaon paghatag sa Ginoo kung wa ka na ngayo? Ako daghang ko gipangayo sa Ginoo. Karon nga panahon na daghang ko gipangayo sa Ginoo. Ang church building na lang ang gipangayo sa Ginoo. Akong gipangayo sa Ginoo dili basta-basta, katidad o more than 500,000. Half million na kanuna sa 500,000? Yes, 500,000. Ngano man? Ngano man akong gipangayo Ginoo sa Ginoo 500,000. Akong Ginoo riches man. Pandira sa pagibasa kanina sa Philippians, no? Diyan sa Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your needs according to his saman. Nung sinakabutang diha, to his riches, to his riches dato ang Ginoo. Remember, iyahan tanan. Kung akong gipangayo sa Ginoo, dili para sa kuha, para sa iyang kingdom, para sa iyang balay ang lampanan. Ngano mangayo man tagamay lang. Mangayo tagdako. And then, ningon ang Ginoo, but my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Tumo na siya mga Kristohanon. Mangayo niya sa Ginoo. Dili kanang mangay ka sa Ginoo nga kanang sa imong tan-o sa imong murag imposible ba pati sa Ginoo imposible kung iyan kabubuton lang yun. Kaning building ni nakita diri wala na ko ni gikuan sa Ginoo. Nag-ampo lo kasi Ginoo. But mo ni karon ang building. Do nga 5 years na may diri but ang gihatag sa Ginoo niya ni nga building. Nakagasto mig 100,000 plus. Pero ako kabalo asa dapat may gipangkuha. Na mga Kristohano na sa Cebu, na sa kanang kuan nagkuan sila. Amo gikwenta tanan almost 100,000 kapin. Nakanak ko asa nagipangkuha. Grabe no, ang Ginoo. So kami nag-ampo ni sa Ginoo, akong gikon sa Ginoo nga mo na akong gikon sa mga believers, muna siya atong target nato kung kabubuton lang gyud sa Ginoo iyang provide ni muna siya. Kung dili sa tubagon sa Ginoo, mo po da depende sa hatag sa Ginoo basta muna akong gikuan sa Ginoo.
according to His will. Okay? So application. Number 1, take your needs to God in prayer. Huh? Take your needs to God in prayer. When facing difficulties, pray earnestly. Pray earnestly. Grabe nga pag kuan bitaw ka ng ampo bitaw nga tinud-anay nga sa imong kasing-kasing ba nag-istorya ka sa Ginoo tibok mo kasing-kasing, believing that God will meet your needs according to His will. Okay? Number 2, seek first His kingdom. Seek His kingdom. Seek first His kingdom. Focus on your relationship with God and trust that He will provide for your physical, emotional, and spiritual needs. Usahay mga Kristohanon, mga fellow pastors, usahay ang atuang relasyon sa Dios. Pastor to usahay. Usahay ang mga pastor ta, usahay atong relasyon sa Ginoo, usahay layo. No, nice times nga na. I believe siguro nga anak pod mo. Usahay ang atuang kundi nagawalit usahay nagakuan sang ito sa bat ato kasing-kasing kamusta i-church na tong kasing-kasing kamusta naga atong kasing-kasing still baka nagakunik do sige no nagyo don nagabuhat pa sa bulaton bat ang atong kasing-kasing kamusta. Seek first His kingdom. Focus on your relationship with God and trust that He will provide for your physical, emotional, and spiritual needs. Okay? Dapat i-check na to atong kasing-kasing. Na baka still pa ka nakasinto atong pangalagad kaniya. Basing nangalagad lang kita kay pastor ta. Mo na lang lagi na pugustan pastor ta. Nangalagad ta kay mo lagi na ubay na lang ta. Na lang. Law dili na lang. But atong ikuang gyud nga seek first His kingdom, meaning imong kasing-kasing, imong huna diya sa Ginoo, imong tibok nimong kinabuhi nagasik diya sa Ginoo. Katulo, be confident in God's provision. Ningon ang Philippians chapter 4 verse Philippians chapter 4 chapter 4 verse 11 to 13. Indre mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nga kinahanglan kahimtang pinaagi sa atubang sa tabang ni Kristo nga nagapalig-on kanako. Apan pasalamat gayud sa inyong pagtabang kanako sa ako mga kalusdanan. So ato makita nato diri, sorry na kuan nako. Nako inlim dili man ako gibasa nako. Chapter 4 verse 11. Ara. Dili man ako gibasa nako. 11. Wala ako mag-ingon ni ana aron sa pagpasabot nga may kinahanglan ako kay nakakat-on ako nga makontinto bisan unsa ang akong kahimtang. Makahibalo ako magkinabuhi diha sa kawadon o diha sa kadagaya, kining tanan natun-an nako aron bisan unsa ang akong kahimtang, busog man ako gutom, magadayaon man ang akong manggihapon ako. So ato makita nato dira, whether you experience abundance of security, trust that God's what's best for you and He will provide in due season. Okay? So muna siya, no? So my conclusion, in times of need, we are reminded that God is faithful. Remember na, in times of need,
we are reminded that God is faithful. Doon nga usahay dili ta faithful, but God is also faithful sa tuwa to supply all our needs. Okay? He will knows what we need. When we need it and is always present help, let us seek Him, trust His promises, and rely on His perfect provision. So, salamat sa Ginoo. In times of need, ang Ginoo gyud mo provide sa itong mga needs. Physical, emotional, spiritual. Ginoo gyud mo provide sa itong mga needs. So, nga na ang atong topic karon in times of need. Hopefully, atong pulong sa Dios naghatag na tog encouragement, naghatag tog reminders do nga kapila nato nigi kuan, gibasa o na kuan na tudlo sa mga Kristohanon. Hopefully pod hatag na tog reminders kanato. So magampo ta, Lord, salamat mahan si imong pulong gi-remind kanamo mahan in times of need. Salamat kay ikaw nagapromise kanamo hindi ikaw mo provide sa mga needs, Lord God. Lord, salamat sa pag-encouragement. Di mo pulong, naghatag, hagit ka na mo, daghan kani og kaning kakulangon. Lord, sorry kaayo. Usahay, among pag-trust di kanimo, usahay dili kayo 100%. But Lord, help us, God, among pag-trust di kanimo, Lord God, 100%. Lord God. Times of need, you will provide our needs, Lord. Lord, salamat, mahan. Sa kinabuhi, in Jesus' name. Amen and amen. Mayong gabi kanong tanan. Hopefully ang Ginoo na bless ka nato sa tiyang pulong.